بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah. Naway ang habag, kapayapaan at biyaya ay mapasa sa kahuli-huling propeta ni Allah, sumakanya nawang kapayapaan at pagpapala at sa kanyang mga kasamaan, pamilya at sa lahat ng mga taong tumak ng mabuting landas o nasa tamang landas hanggang sa araw ng pag-uukom. Ang paksa po natin sa araw na ito ay ang mga alituntunin sa Eid, kung saan is kamakailan lamang dumaan sa atin ang Ramadan. Hindi natin napansin na sa isang iglap lamang ay namaalam sa atin ang Ramadan. So ganun po ang takbo ng panahon. Sadyang napakabilis, hindi natin napapansin. Sa mga kapatid na hindi nila naisagawa ang tamang pamamaraan o di kaya ay hindi nila napakinabangan ang mga kabutihan ng Ramadan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng sumunod na mga buwan upang sa ganun yung mga kapatid na yun o yung mga mananampalatayang Muslim sa panampalatayang Islam ay maaari pa po silang makabawi sa kanilang pagkukulang sa panahon na yon. Because since na natapos ng Ramadan, ang unang araw mismo ng pagpasok ng Shawwal, ito na po ay may tuturing na unang araw ng Hajj. Dito sa araw ng Hajj ay napakaraming mga biyaya na ipinagkaloob po sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kabilang na po dyan yung unang 10 araw na kung saan ito po yung pinakamainam na araw sa paningin ni Allah subhanahu wa ta'ala. So yung unang 10 araw, yung pinakapanghuling araw nun, yung pang 10 araw, doon po nagaganap yung tinatawag na Eid. Ang Eid po is ito po yung pagdarasal ng mga kapatid na mga Muslim na nagaganap 2 beses lamang sa isang taon. Una is yung pagkatapos mismo ng Ramadan, ang tawag po doon ay Eid al-Fitr. Pangalawa po is yung Eid al-Adha. Ito po ay magaganap sa araw ng Martes. Ang Eid al-Adha, bago po natin isasagawa bilang mananampalatayang Muslim at bilang bagong yakap pa lamang sa panampalatayang Islam, narapat po na alamin natin ang mga alituntunin na dapat pong isagawa ng isang Muslim. Ito po ay sinasagawa pagkatapos ng Fajr. Pagkatapos ng Fajr, lahat po ng mga Muslim tutungo po doon sa lugar ng pagdadausan ng pagsasala ng Eid. Kalimitan po, ito po ay sinasagawa sa mga bukas na mga lugar. Katulad po ng mga disyerto, doon po nila ay sinasagawa yung pagdarasal. Bihira lang pong naisagawa ito sa mga masjid kung wala pong mga disyertong maluwag doon. Sa katunayan po sa panahon ni Propeta Muhammad, sumakaninawa ang kapayapaan at pagpapala, naganap lamang 1 beses ang pagdarasal ng Eid sa loob ng masjid, sa masjid ng Propeta, noong panahon na umabot sa kanila o dumating ang ulan.
So siyempre sa panahong yon ay hindi ka nais-nais na doon mo isasagawa dahil mababasa po yung mga nagdarasal. Pero ang pinakasunna, kung wala pong ulan, ay kailangan pong isagawa ang pagdarasal mismo sa labas o sa mga pampublikong area. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagdarasal ng Eid ay nagkaisa po ang lahat ng pantas sa Islam na ito po ay pinakamalaking sunnah. Ito po ay pagpapakita ng lahat ng mga tao, kaya inanyahan po na dumalo ang lahat. Kahit mismo yung mga kababaihan, dumalo sila doon magdasal. Kahit mismo yung mga kababaihan na merong buwan ng dalaw, inaanyahan din po silang dumalo, pero sila po ay hindi po inobliga na magdasal. Bagkus sila lamang ay makikinig, dadalo lamang doon upang makikinig doon sa mga mensaheng ibinibigay ng sinumang magbibigay ng khutbah. Okay. So dahil doon, nararapat sa isang tao na alamin ko ano ang mga bagay na gagawin o ano mga alituntunin na gagawin ng isang taong pupunta doon sa pagdadausan ng sala. Unang pinakamainam na gagawin po doon bago tayo pupunta doon sa pagdadausan ng sala is ang pagsasagawa ng paligo. Kailangan muna ng isang kapatid, madaling araw pa lamang siya ay maliligo. Upang sa ganun pupunta po doon sa pagdadausan ng sala, malinis, mabango at kaakit-akit ang kanyang amoy. Sinabi no po ng propeta, subakan niya nawa ang kapayapaan. Ito po ay naiulat ni Ibn Omar, fakat saha an Ibn Omar, anna Abdullah ibn Umar kana yagtasilu yawm al-fitri qabla an yagdua ila al-musalla. Ito pong hadith na ito ay makita natin sa aklat ni Imam Malik sa Muwatta. Nang kahulugan po noon, katotohanan, si Abdullah ibn Umar, kalimitan po niyang ginagawa is siya po ay nagsasagawa ng paligo bago pa man maganap yung tinatawag na pagdasal ng Idil Adha. O di kaya kahit mismo sa Eid al-Fitr, bago pa man niya yun isasagawa, kailangan nandun na po siya sa lugar na yun upang may sagawa niya ang pagsasala ng Eid al-Fitr. So kahit mismo si Imam Nawawi, binanggit po niya sa kanyang aklat na Al-Majmu na siya po ay nagsasagawa ng pagliligo sa madaling araw o di kay bago pa man ganapin ang sala. Bagkus binanggit po niya ang pagkakaisa ng mga scholar patungkol po dito. Bagkus sinabi ni Imam An-Nawawi, sabi niya is nagkaisa po ang lahat ng mga pantas sa Islam na ang pagsagawa ng sala at ganoon din po ang pagligo sa panahon ng Eid al-Fitr ay isang kanais-nais na gawain ng isang mananampalatayang Muslim. Pangalawang alituntunin na maaari pong isagawa ng isang mananampalatayang Muslim is yung pagkain ng tamar o yung tinatawag nilang dates. So bago po tayo pupunta sa pagdadausan ng sala is tayo po ay kakain ng tamar dahil ang mga sahaba sila po ay kumakain ng dates o di kay tamar bago sila pumunto. Maliban na lamang itong tinatawag na Salatul Eid al-Adha. Bakit? Kabaliktaran naman to. Tayo ay kakain lamang ng dates pagkatapos na po ng sala. So ang pagkain pala nito is sa Salatul Eid al-Fitr, yung Eid sa pagkatapos ng Ramadan ay bago ka magsala. Pero dito sa Salatul Eid al-Adha, ang pagkain pala nito is pagkatapos na po ng Eid o pagsala ng Eid. So doon mo isasagawa yung pagkain ng dates. Okay, kasama rin po sa alituntunin o mga ganang alituntunin na binanggit po dito sa sa araw ng Eid is yung pagsagawa ng takbir. Ang pagtakbir, paggunita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ang paggunita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala since nung gabi ng Eid, bago tayo mag-Eid, ayon pa sa mga ibang mga scholar, mag-umpisa pa po ng unang araw ng Zulhajj is isinasagawa na po yung takbir. So, ang pagtatakbir, paggunita sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay kailangan pong isagawan. Pero doon sa mga pinaka-highlights dito na pagsasagawa nito is unang pagpasok mismo sa araw mismo ng pagdarasal, magtatakbir po tayo doon. So, ang way po ng pagtakbir is ganito ang pagkakasabi ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kung paano natin
isasagawa ang takbir. Pagkakasabi natin ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kahit yun lang po, okay na po yun. Meron din pong ibang riwaya na pagkakasabi ng Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. So yun po yung mga dua o di kay mga takbir na isinasagawa sa panahon ng pagsagawa ng Eid. So si kabilang po sa mga sa mga sahaba o di kaya kasama ng propeta sumakanyanawang kapayapaan, sila po ay nagtatakbir magmula pa sa kanilang mga bahay o mismo doon sa kanilang mga trabaho. Halimbawa kayo nagtatrabaho, maaari po kayong magtakbir doon mismo kung saan kayo nagtatrabaho. Dahil dito, naiulat po sa hadis, Wanil Walid bin Muslim kan, Sa'altul Auza'i wa Malik bin Anas an idhari takbir fil aidain. Fil aidain, kala naam kana Abdullah bin Umar yudhiru fi yawmil fitr hatta yakhrujal imam. So ang naisalaysay po ni Walid bin Muslim, kanyang sinabi, tinanong ko po si isang scholar na kilala, si Auza'i at saka si Imam Malik. So ang paghahayag po ng takbir sa panahon ng Eid, yung dalawang Eid. So sabi po ng dalawang imam na to, sabi niya, kailangan pong ihayag yan dahil katotohanan si Abdullah bin Omar, ito po isang anak ni Omar, si Abdullah, na kung saan kilala po sa panghawak ng sunnah, kanya pong inihahayag ang pagsagawa ng takbir sa panahon ng Eid. At naiulat din po sa isang hadis, sabi po dito, Rawa ibn Shaybah, bisanadin sahihin, anil Zuhri, kana nasu yukabbiruna fil Eid, hina yakhrujuna min manazilihim hatta yatul musalla wa hatta yakhrujal imam. So ang hadith pong ito ay naisalaysay din po sa hadith ni Ibn Abi Shaybah na ito po ay binigyan ng katangian ni Imam Al-Albani na ito ay hadith sahih na isinalaysay po ni Imam Az-Zuhri. Katotohanan po ang mga tao sa panahon ng Eid, sila po ay nagsasagawa ng takbir sa tuwing sila ay lalabas ng kanilang mga tahanan. Kung kayo lalabas, pagkatapos nyo maligo, pupunta na kayo sa pagdadausan ng sala, is kailangan po ninyong isagawa ang takbir hanggang sa kayo ay makarating sa inyong pinagdadausan ng sala. At maaari pa ninyo pagdating ninyo doon habang hindi pa po lumalabas ang imam, ay isasagawa pa ninyo yung takbir. Ibig sabihin, tuloy-tuloy pa rin po ang pagsagawa ng takbir. At pang-apat na pinakamainam na gagawin sa panahon po ng Eid is yung mismo yung pagdarasal mismo ng Eid. So, lahat po ng mga Muslim, sila po ay maaari nating sabihin na ito ay isang napakalakas na sunnah. Itong napakalakas na sunnah is malapit na po sa tinatawag na wajib, na kailangan isagawa ang pagdarasal. Bilang mananampalatayang Muslim, tayo na mga yumakap sa Islam, kailangan po huwag po tayong mag-absent sa araw na yon. Kailangan po natin isagawa yon dahil in-encourage po ang lahat ng tao na dumalo sa pagsasagawa ng Eid o di kaya yung pagdarasal ng Eid. So para dito sa pagdarasal na ito, meron pong mga alituntunin dito na maaring ang isang brother ay maninibago. Bagkus ang uwi po ng pagdarasal dito ay hindi po katulad ng pagdarasal ng pagkaraniwang sunna lamang. Bagkus ang pagsasala dito, kung makikita natin, meron pong maunang 7 takbir. Pagkatapos mong sabihin Allahu Akbar, yun po yung takbiratul ihram, o yung paunang takbir para ikaw mag-uumpisa ng sala, bago ka magbasa ng Fatiha o yung imam bago magbasa ng Fatiha, isusunod niya yung panibagong 7 takbir. Sasabihin niya Allahu Akbar, after few minutes magsabi naman siya ng Allahu Akbar, tataas din ng kamay dahil ito po yung ginawa ni Ibn Umar, tapos sabihin mo Allahu Akbar. Kung bibilangin natin, kung isasama natin ang unang takbir at yung additional na 7 takbir, ito po ay aabot ng 8 takbir. Pagkatapos po niyang sabihin yung 8 takbir na yon, saka pa lang siya magbabasa ng Fatiha. Para sa kaalaman ng lahat, habang nagtatakbir din ng imam, sabi ng Allahu Akbar, kayo rin po ay magsabi rin po ng Allahu Akbar. Pero hindi lang po malakas, katulad din po ng pagdarasal natin, tinataas din natin ang kamay at nilalagay natin uli sa ating sa ating dibdib. So yun po yung mga sunnah ng pamamaraan ng propeta sumakaninawang kapayapaan sa pagsala ng Eid. So pagkatapos po nun, sa unang tayo, 7, so
pangalawang tayo, pagkatapos mo na magsugyod at ikaw ay tatayo muli, siyempre magsasabi ka ng Allahu Akbar. Pag sabi mo ng Allahu Akbar, yun po yung Allahu Akbar na ikaw ay tatayo. Pagtayo mo doon, may additional naman pong 5 tayo. 5 tayo para at least hindi kayo manibago na pagbanggit nila ng Allahu Akbar, sasabihin din ninyo ang Allahu Akbar ng 5 beses. At pagkatapos nun, bibigkasin na po ng imam ang Fatiha at isusunod niya yung sura na kanyang gustong basahin. So normally, dito sa sala na ito, if ever na kayo ay mamuno na sa Pilipinas, uwi na kayo doon, ang pinakasuna po ay ang unang tayo ay siyempre Fatiha. Pagkatapos po nun, pwede po niyong basahin yung Suratul Ala sa una. Tapos sa pangalawang tayo, ganun din po Fatiha at pwede din pong idugtong yung Suratul Ghashiyah. O di kaya mayroon pa mga iba pero yan po yung pinaka-common at saka pinaka-maiiksi lamang sura na maaari po nating may sa ulo. Bagkus marami pa mga suna na binanggit din po sa Sahih ng Propeta, sumakaninawa ang kapayapaan. Pagkatapos po ng sala na yun, pinakamainam din pong pamamaraan sa panahon ng Eid is yung tinatawag na pagbabatian ng bawat Muslim. Kabilang sa alituntunin ng Eid ay ang pagbati ng Muslim sa kapwa Muslim at ang sinaunang mga mananampalataya, sila po ay nagbabatian at sila kapag sila ay nakikita at kanilang sinasambit ang katagang ito. Sa wikang Arabic ng pagkakasabi, takabbalallahu minna wa minkum. Ulitin ko, takabbalallahu minna wa minkum. Na ang kahulugan po nun, tanggapin nawa ni Allah ang ating mga mabubuting gawa at gayon din ang inyong mabubuting gawa. So pinapalangin mo ang iyong kapatid, instead ang gagamitin mo is mabruk, congratulations. So ang mainam is yung pamamara ng propeta na ipanalangin mo ang kapwa mo sa pamamagitan ng duwag ito, bibigkasin mo sa kanya, ulitin ko, takabbalallahu minna wa minkum. Yun po yung greetings na dapat gamitin ng bawat isa na nakikita sa panahon ng Eid. Ayon pa po sa isang hadith ng propeta, sumakaninawa ang kapayapaan, naiulat dito, kana sabon Nabi sallallahu alaihi wasallam, idal taqaw yawmal Eid, yaqulu ba'dhum li ba'din, takabbalallahu minna wa minkum. Ayon po sa naisalaysay na hadith ni Jubair bin Nufair, sabi niya po dito, naging kaugalian po ng kasamahan ng propeta ang mga sahaba na kapag sila po ay sa tuwing sila ay nakikita sa araw ng Eid, ay kanilang binabanggit o kanilang winiwika ang salitang ito. Naway tanggapin nawa ni Allah ang ating mabubuting gawa at gayon din po ang inyong mabubuting gawa. So yun po ang ginagamit na salutation, greetings ng isang Muslim pagkatapos po ng pagdarasal ng Eid. Itong greetings na to ay hindi lang din po sa panahon ng pagkatapos ng sala. Bagkus may tuturing din pong Eid yung 3 days after ng Eid. 3 days after ng Eid. So ito yung tinatawag nilang Ayamut Tashrik o 3 araw ng pagdiriwang din ng mga Muslim. Kung saan ang mga Muslim, yung additional na 3 araw na yan, is dyan po isinasagawa yung karagdagang takbir at dyan din po isinasagawa yung pagkatay o yung tinatawag nilang udhiya. Sino po yung gustong magsagawa ng udhiya is napakainam pong isagawa sa araw na yon. Bakit? Kasi si Propeta Muhammad, 10 araw niyang pamamalagi sa Madina, wala pong nangyari na si Propeta Muhammad ay hindi po siya nagkatay. Bagkus sa tuwing darating po ang araw ng Eid, siya po ay nagkakatay ng anumang maaring katayin. So ang maaring katayin po is 3 uri. Ito po yung grupo ng kamelyo, grupo ng mga baka. Pangalawa is grupo ng baka. Ang grupo ng baka, kabilang na po dyan yung baka o anumang uri ng baka na alam natin, pati na rin po yung kalabaw at alam natin na mga maaaring kainin ng isang Muslim na kahalintulad ng laki ng isang baka. At pangatlo na maaaring pong katayin is yung grupo ng kambing. Lahat ng kahalintulad na kambing, kasing laki ng kambing na maaaring katayin, katulad po ng usa o katulad din po ng mga karop na maaari po nating katayin sa araw na yon. So maganda po itong kakatayin ng isang Muslim. So pang-6 na alituntunin na dapat din bigyan pansin ng isang mananampalatayang Muslim sa araw na ito is yung pagsuot ng mga magagandang damit.
pagsuot ng isang magandang damit, ito'y pagpapakita at pagpapasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala na yung biyaya na ibinigay mo sa Kanya, ipinakita mo sa Kanya na ito'y ginamit mo sa pananampalatayang Islam. Kung tayo ay gumagamit ng mga maganda, maagarang mga damit sa anumang mga okasyon o pakikipagsalamuha sa mga taong may katungkulan sa lipunan, so mas mainam na gamitin natin ito sa kung tayo ay harap sa ating tagapaglikha. Ang pinakamainam pong suot o damit na isusuot ng isang mananampalatayang Muslim ay ang isang puting damit. Ayon po sa salaysay na isang hadith, Wan Jabir radhiyallahu anhu qala kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam jubba yalbasuha lil Aidin wal yawmil Jum'ah. Sahih Ibn Khuzaimah, ito rin po ay hadith na ito ay ang sinabi ni Imam Albani, itong hadith pong ito ay sahih, ibig sabihin authentic. Ayon kay Jabir, naikwento po niya, kalunawa siya ni Allah, na kanyang sinabi, katotohanan si Propeta Muhammad, sumakanninawang kapayapaan, siya po ay nagsusuot ng jubba. Normally, itong jubba kasi hindi pangkaraniwan sa atin na damit. Ang jubba po is, yan po yung sinusuot ng mga Arabo na tube na may halong itim. O ito po yung ginagamit ng mga damit ng mga taong kilala sa lipunan. O ito po yung ginagamit ng mga damit ng mga hari. So, ginagamit po ito'y parang pahiwatig sa atin ng mga mananampalatayang Muslim na kung ano yung pinaka-the best na damit na iyong pagmamayari, yun dapat ang isusuot mo. Huwag lang po natin susuotin sa mga anumang okasyon, bagkus doon natin suotin mismo. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi naman niya tayo nutusan na kung ano na yung pinakamamahaling damit. Basta ang importante, maganda siya at higit sa lahat ay malinis. Dahil yun po ang pinakamainam. Narapat din sa isang mananampalatayang Muslim magsuot ng damit na tuwing siya ay lalabas papunta sa pinagdadausan ng sala. Ngunit sa mga kababaihan is hindi na po sila inobliga na magsuot ng anumang damit, maliban na lamang sa mga damit na hindi nakakatawag pansin o yung mga damit ng mga sisikip o di kayo mga damit na naaninag ang katawan nito. Because ang importante po doon, yung damit niya is natatakpan ang buo niyang katawan at hindi naaninag ang katawan at hindi rin po ito masikip. So yun lamang po ang kautusan ng Islam sa mga kababaihan. Kung meron kang bagong damit, at least yung damit na yun hindi nakakatawag pansin sa mga kalalakihan, so mas mainam sa mga kababaihan na suotin nila yung damit na yun. At bilang pangpito na alituntunin din sa panahon ng Eid is yung pagbabago ng daan. Kung sakaling tayo ay nagdasal sa isang masjid o di kay sa isang lugar, pinuntahan natin yon sa isang daan o di kay tayo dumaan sa isang daanan na common na dinadaanan. So ang pamamaraan ng propeta, sumakanyanawang kapayapaan is kapag siya ay babalik na sa kanyang tahanan, hindi po siya dadaan doon sa kanyang unang dinaanan. Bagkus dadaan siya sa panibagong daan. Halimbawa kung siya dumaan dito sa kanan, pag-uwi niya, doon na siya dadaan sa kaliwa. So binanggit po sa isang hadith ng propeta, an Jabir radhiyallahu anhu, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal kana nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmul Eid khalafat tariq, rawahul Bukhari. So isinalaysay din po ni Jabir na anak ni Abdullah, kalugdan sana silang dalawa ni Allah, na kaniyang sinabi, katotohanan si Propeta Muhammad, kapag siya po ay lalabas patungo sa pinagdadausan ng sala na Eid, siya po ay dadaan doon sa hindi niya nadaanan. Ibig sabihin, babalik na rin po niya yung dadaanan. Kung sakaling siya ay dumaan dito sa kabilang ito, pag-uwi na po siya sa kanyang tahanan, doon naman siya dadaan sa ibang daanan. So dito sa to, ang mga scholar ay nagbigay ng mga kuro-kuro, opinion patungkol po dito. Bakit kailangan pa nating dumaan sa ibang daanan? Maaari naman tayong dumaan doon. Ayon sa mga scholar, ang kanilang paningin po dito sa pag-iiba ng daanan ay upang ipapakita sa sino mang nakakamasid, especially sa mga hindi mananampalataya, na sa panahon yaon, ang mga Muslim ay nakakaisa at sila ay nakakarami.
Dahil kung ikaw ay babalik din doon, sumalit lamang yung paningin. Pero kung kayo ay nakakawatak-watak ng dadaanan o makakaiba ng dadaanan, so dumadami yung paningin sa inyo. At meron din pong reason doon na ipapakita mo na ito ay tanda ng Islam, na dapat magkakasaya ang mga tao. Halimbawa, kung ang mga tao nakakita sila, kayo ay nagpapaligsahan sa kabutihan ng Islam, pinapakita mo na ito yung dasal na Eid is pagmamayabang mo sa kanila na ang Islam ay sinasagawa nila yung dasal na Eid. So, pag marami ka pong dinadaanan, is mas lalo maraming tao ang nakakakita sa iyo. At sila rin ay maaari rin magtanong, sabi, ano kayang ginagawa ng mga tao ngayon? Dahil doon sa paningin nila, maaari silang magtanong na maging dahilan na may paliwanag sa kanila ang Islam. Pangwalo na mga gandang alituntunin sa panahon ng Eid is yung tinatawag nilang paglilibang o pagsasaya sa araw ng Eid. So tayo, mga mananampalatayang Muslim, pinahintulutan po tayong magsaya sa araw ng Eid. So dito sa pagsasaya sa araw ng Eid is maaari po kayong pumunta sa inyong mga kamag-anak, mga kaibigan, na ipakita sa kanila ang kasiyahan sa araw ng Eid. So tandaan ninyo, ang Islam hindi po nagbabawal ng kasiyahan, pagsasaya ng isang tao, as long as hindi ka po gagawa ng mga masasama. Halimbawa, sa araw ng Eid, Eid al-Fitr o Eid al-Adha, pagkatapos po ng Eid, yayain mo ang iyong mga kaanak, yayain mo ang iyong mga kasambahay, mga kaibigan, papuntahin mo sa bahay para at least paghandaan ng makain o di kayo ilalabas. Nakatulad din po, alhamdulillah, ngayon dito sa atin, sa mga kapatid natin, sinasagawa natin ng mga alituntunin na ito, especially tayo na dito sa Katarge Center, sa araw mismo ng Eid, sa gabing yun, is tayo ay lalabas papunta sa dagat upang isagawa natin yung kasiyahan. Na yung kasiyahan na yun ay hindi siya naglalaman ng mga bagay na maaring kapupulutan ng puot ni Allah. Katulad po ng pagsasagawa ng musika, pagsasayaw, o pagkahalo ng babae at sa kalalaki na hindi sila maharam sa bawat isa. So hindi po yun pinahintulot. Pero maliban doon, ang magsaya ang brother, ipakita niya na alhamdulillah, na isagawa niya ang 10 araw na mga gandang sunna, na isagawa niya inshallah sa darating pong Lunes, meron pong isang sunna napakaganda, ito po yung pag-ayuno. So pag naisagawa mo yun, kinabukasan nun, pwede ka pong magsaya, na ipakita mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay nasiyahan doon sa mga ibada na iyong ginawa. Ayon po sa mga scholar, sa paningin nila dito sa pagsasaya o paglilibang, is ito rin po ay isang pagpapalakas ng ating pananampalataya. Paano nating masabing pagpapalakas ng ating pananampalataya? Kapag ang isang tao nagsagawa ng pagdarasal everyday, walang patid, walang tigil. So maaaring siya makaramdam ng pagod. Maaaring siya makaramdam ng instead na mapokus niya yung pagdarasal niya is maaari siya makapag-isip, bakit ganito na? Halos araw-araw, wala nang pahinga. Pero once na ito ay mayroong putol na paglilibang, pagsasaya, so maninibago naman yung kondisyon mo na may sagawa mo pa yung karagdagang pang pananampalataya. Kaya ang propeta, kung mapapansin ninyo, kahit mismo ikaw ay nagdarasal, no? Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagkaantok, no? Ang utos ng propeta, matulog ka muna. Maidlip ka muna upang sa ganon, kung ang dasal na yaon ay mahaba pa. Pero kung napakaiksi na, hindi na maaari. Halimbawa, sa gabi, talagang hindi mo na kaya, naiidlip ka na, inaantok ka na. So, pinahintulutan ka ng Islam na ikaw ay maidlip muna. Maidlip muna pansamantala upang manumbalik ang lakas mo. Kaya once na ikaw ay nagdasal, so magiging kondisyon ka. Dahil kaysa naman magdarasal ka na hindi mo napapansin na ilang tayo na pala ang nagawa mo, baka yung mga binibikas mo ay maaari ka makabikas na hindi na kasama doon sa pagsasagawa ng sala. Kaya ang Islam pinahintulutan din na once na magkasama po ang pagkain at saka ang pagdarasal, na once ay yung sala na yun ay hindi siya lalabas, ibig sabihin mahaba pa yung oras noon, so ipinahintulutan ka muna bagkus ito ay sangsuna na unahin mo muna yung pagkain. Especially yung pagkain na talagang ninanais mo nang kumain upang sa ganon is mawala yung
concentration mo doon sa pagkain at may sagawa mo yung sala. Maliban na lamang kung ang sala ay napakaiksi lamang at maaring ito ay mawala kung ikaw ay kakain. Halimbawa sa Maghrib, kung ikaw ay kumain, maaring yung sala ay makakaligtaan mo o di kaya ay mamamaalam na sa tama nitong oras. So sa puntong yun, unahin pa rin natin ang pagsasala. Okay, dito sa paglilibang sa araw ng Eid, so ipinahintulot po sa mga mananampalataya na sila ay magsaya, maglibang, dahil ang propeta sumakanianawa ang kapayapaan ay pinahintulutan po tayong maglibang. At bilang panghuli na napakagandang gawin sa panahon din po ng Eid is yung tinatawag na pagkatay ng udhiya. Pagkatay. Ito'y bilang pagbuhay sa sunan ng propeta sumakanianawang kapayapaan at sunanir ng mga naunang propeta. Sino po yon? Si Propeta Ibrahim. Tandaan po ninyo na ang mga propetang yan, sa pangunguna ni Propeta Ibrahim, yung pagsunod niya sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay pagkatay ng isang bagay, so na-adapt na rin natin yun at ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano yung ginawa ng mga propetang yan din ang sasagawa ni Propeta Muhammad. So dito, nagpapakita na si Propeta Muhammad, ang kanyang ginawa ay hindi po kaiba sa mga naunang mga propeta. Bagkus kung ano yung ginawa ni Propeta Muhammad, yun din ipinag-utos sa kanya ni Allah na isagawa niya. Ito po yung nangyari nung panahon na si Propeta Ibrahim, inutusan po siya ni Allah. Sinubukan ang kanyang pananampalataya. So sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, inutusan niya si Propeta Ibrahim sa pamamagitan ng panaginip. Alam naman natin na ang mga propeta, dumarating sa kanila ang mensahe, revelasyon sa tuwing sila ay gising o maaari rin po sa kahit sila ay natutulog. Sinabi po sa banal na Quran, sa ganito po ang pagkakasabi. Sabi niya, inni ra'aytu fil manami anni adbahuka pandur madha tara qala ya abatif al ma tu'mar satagiduni insya'allahum minas sabirin. So sabi ni Propeta Ibrahim sa kanyang anak, sabi niya, naginipan ko, inni ra'aytu fil manam, katotohanan, nakita ko sa aking panaginip. Ang kinakausap niya ay ang kanyang kaisa-isang anak na si Ismail. Hindi pa pinanganak si Isaac doon sa time na yun. Sabi niya, aking nakita, aking napanaginipan bilang revelasyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa akin na ikaw ay aking kakatayin. Ibig sabihin, kakatayin daw siya na yun ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya. So dahil doon, ipinag-utos sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay aking kakatayin. So doon, sabi ni Ismail sa kanyang tatay na si Propeta Ibrahim, sabi niya, if alma tu'mar, kung yan ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, isagawa mo kung ano yung ipinag-utos sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. If alma tu'mar, sa tagiduni, insyaallah minasabirin, makikita mo sa akin ang pagsunod at makikita mo sa akin ang ubaya at makikita mo sa akin, sabi niya, sa tagiduni, insyaallah minasabirin, mapapabilang ako sa mga taong matiisin. So yun ang sinabi sa kanya. Tingnan niyo yung isang modelo ng isang mabuting anak sa kanyang ama. Pareho silang propeta, si Propeta Ibrahim at saka si Propeta Ismail. So dahil sa pagsunod ng dalawang magigiting na propeta, ang tatay sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ganun din po ang anak sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam nila na ang bagay na yun ay ito ay isang pagsubok lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. At alam din, malakas ang kutob ni Ibrahim, kaniyang paniniwala, na ito ay sinusubukan siya. At hindi pwedeng mangyari sa kaniyang sarili na ang pagsubok na ito ay maaring mismo yung isasakripisyo niya ang kaniyang anak. Dahil ito ay isang pagsubok lamang. Dahil doon, nung iginanap na po ang pangyaring yon, nung kakatayin na po ni Propeta Ibrahim ang kaniyang anak, na kaisa-isang anak, na si Propeta Ismail, so nakita sa kanilang dalawa ang pagsunod sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So nagpadala po si Allah ng kapalit ni Ismail na ang nakatay po ay isang kambing, ang kapalit ni Propeta Ismail. So dahil doon sa kautusan na yon,
doon sa isinagawa ni Propeta Ibrahim, yun na po ang namana natin. Bagkus nung si Propeta Muhammad, nung nandun na po siya sa Madina, isinagawa po niya ang bagay na yon na siya ay kumatay sa loob ng 10 taon. Ibig sabihin, sa loob ng pananatili niya sa Madina, wala pong dumaan na panahon, maliban na lamang na siya ay magkatay. Kaya kung sino man ang may kakayahan sa ating mga kapatid, financially, ay kailangan mong magkatay. Bakit? Kasi ito'y pagpapakita ng biyaya, pagpapakita ng pananalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil wala pong sino mang may kakayahan na kumatay, maliban na lamang yung may kakayahan din sa financial. Dahil sa may kakayahan kang financial, ipinapakita mo sa Allah subhanahu wa ta'ala na yung binigay niyang biyaya sa iyo ay ito rin ay pinamamahagi mo rin sa iba. At higit sa lahat, hindi lang po doon, bagkus ang kabutihan nito ay babalik din sa iyo. Bagkus lahat ng binigay mo na yon, pagdating po sa huling araw ay libo-libo o di kay doble-dobleng reward ang matatanggap mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, so meron pong hadith na binanggit ni Ibn Abbas. Itong hadith pong ito ay binanggit po sa Sunan Abi Dawud at ganoon din po sa Sahih Bukhari. Ganito po ang nilalaman ng hadith na yon. Sabi ng propeta sumakanyanawang kapayapaan is, Ma min ayyamin al-amalu salih fihi habbu ila Allah min hadhil ayyam. Qalu walal jihadu fi sabilillah, qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja minhu shay. Ang kahulugan po ng hadith na yon is wala na pong gawaing mainam na kung isasagawa ng tao ang mga mabubuting gawain sa araw na yaon, sa paningin nila Allah ay wala na pong higit doon. Ibig sabihin, kung ikaw ay gagawa ng isang kabutihan sa itong unang 10 araw ng Zulhajj, wala na pong higit doon. Ang mga sahaba ay nagtanong, sabi nila, walal jihadu fi sabilillah. Kasi ang alam nila, ang pakikibaka sa landas ng Allah, ito na yung pinakadabes. So sabi ng propeta Muhammad, sabi na kahit yung pakikibaka sa landas ni Allah, hindi niya kayang pantayan ang sino mo ang gumawa ng kabutihan sa araw ng unang 10 araw ng Hajj. So, maliban na lamang, sabi ng propeta, is yung isang lalaki, kharaja binafsi wa malihi, lumabas po na nakibaka sa landas ni Allah, na dala-dala niya, siyempre, yung sarili niya, pati yung kayamanan niya, at wala na pong naibalik. Wala na pong narinig na siya ay nakabalik pa. So, ibig sabihin siya po ay namatay na syahid. At pati na rin po yung kayamanan niya. So, pag ganung sitwasyon, yun lamang po ang hindi mapapantayan ng sino mang gumawa ng kabutihan sa araw na ito. So, nalalapit na rin po, o kasama na rin po sa mga magandang alituntunin doon sa 10 araw na yon is yung pag-aayuno. Alam natin, ang pag-aayuno, hindi po ito specific na kailangan magmula pa sa una hanggang 9 na araw, kailangan mong mag-ayuno. Although na may binanggit na hadith dito, pero hindi naman siya authentic na hadith. Pero ang mga sahaba, sila po ay nag-ayuno sa panahon na ito. Nag-ayuno sila, so wala rin po problema kung ikaw ay mag-ayuno. Pero ang pinaka-highlights ng pag-ayuno na nabanggit po sa Sahihain, o di kay sa Sahih Bukhari at sa Sahih Muslim, is yung pag-ayuno po sa araw ng ika-9 ng Zulhajj. O ito pong tinatawag nilang Yomu Arapa. Araw ng Arapa na kung saan ang mga nagsasagawa ng Hajj ay sa araw na yun, sa araw na ika-9, sila po ay nagkakaisa o nandoon sila nananatili sa Arapa. So parang counterpart natin, tayo na hindi nagsasagawa ng Hajj, dahil sa panahon na yun, ibubuhos ni Allah ang kaniyang habag, biyaya at gantimpala sa lahat ng mga mananampalataya. So tayo na hindi nagsasagawa ng Hajj, maaari po tayo makashare doon. Makakuha ng gantimpala, sasabayan natin sa pamamagitan ng pag-ayuno. Meron binanggit na hadith doon sa Sahih Bukhari sa Muslim na binanggit po doon na ang sino mang mag-ayuno sa araw mismo ng Arapa ay ang gantimpala nito ay pinatawad ang 1 taon niyang kasalanan at sa susunod pang kasalanan. Ay ibig sabihin, susunod pang taon. So ibig sabihin, kung titingnan natin 2 taon
nakasalanan mo is napatawad ng Allah subhanahu sa pamamagitan lamang ng isang araw. Kaya samantalahin po natin ang pagkakataon na ito, mga kapatid, na sa araw po ng Lunes magaganap ang ikasyam na araw ng Arapa. Try your best na may sagawa po ang pagsagawa ng sunna o di kaya pagsagawa ng ayuno sa araw ng Lunes. Doon po napatapat yung araw ng Arapa. So maliban pa doon is open po tayong gumawa ng maraming kabutihan. Yung pagkakasabi pong mabubuting gawain, hindi po ito specific sa isang bagay lamang. Maaari po tayong sa panahon na ito, magmula pa nung last Sunday hanggang ngayon, bago dumating ang Eid, magsagawa ng pagdarasal, magsagawa ng tahajjud, magsagawa ng pagbabasa ng Quran dahil dinodoble-doble po ni Allah ang mga reward ng isang taong mananampalataya. Samantalay natin ito dahil hindi natin alam bukas makalawa, iwanan natin ang mundong ito hanggat maaari kahit papano ay makabawi man lang tayo sa mga nagdaan na panahon na tayo ay nagkulang sa pagsagawa ng ibada. Yaqulullahu ta'ala, inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih dinana alladhi huwa ismatu amrina واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. O Allah, ipagkaloob mo po sa amin ang lahat ng magagandang biyaya dito sa mundong ito at iligtas mo po kami sa kapahamakan sa impyerno. Aqimus salah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Wallahu a'lam.